Good morning, guys. It's 4:47. Kakalis lang ni Habi. Na-late siya ng gising kasi hindi tumunog yung alarm clock niya. Ang tumunog is yung phone ko, which is 3:25, something gano'n. So, late siya ng gising. 4:47, magpa-5 na. Mukhang dilim pa sa labas. So, anyway, pump time, which is dapat alas 3 pa na madaling araw ako nagpa-pump. Pero magpa-pump tayo ngayon. Let's see kung mas marami ngayon na ipon ng aking Bubsy Wonderland. Naantok pa ako. So, medyo na-late siya ng hoy gising. Anyway, mag-ano lang ako. Magpa-pump. So, yun lang. Medyo masakit ang stitches ko. So, what I'm gonna do is kakabit ko lang tong yung old school na binder, which is mas comfortable ako sa kanya, kaso mukhang lumiliit kasi yung ito kasi yung binili ko sa TikTok, pero wrong size siya, guys. Pag umuupo ako, yung muyo ko kumaano siya, humihiwalay sa akin. So, mas maliit siya ng size ng bahagya sa size ko. So, hindi ko alam bakit. But anyway, magpapump lang muna tayo. So, tapos na mag-pump. Lagay ko muna to sa rep. Tapos gagawa ko ng crab and corn soup. Para may mahigop. Para may mahigop-higop. So, magluluto lang tayo ng crab and corn soup. Kasi gusto ko lang humigop ng sabaw. So, nag-first pump na ako. Maya-maya magpa-pump na ulit na naman ako. Pero every 10 minutes na. Kasi tapos na tayo sa 20 minutes pump. Both boobs. So, both breasts na yon. Take 20 minutes. So, ito. Gaano lang ako. Magluluto lang muna ako, guys. So, hi guys. 14 days postpartum na ako. So, lately, napansin ko yung, hindi naman ako banlag, hindi rin naman ako, banlag ba ako? Seriously, I don't think so. Hindi ko alam. Pero, hindi naman talaga ako banlag, hindi rin naman ako duling. Pero, yung paningin ko is not the same. Dumadalawa yung paningin ko sa, pag dalawa silang naka-open. Pero, both silang blurred pag-iisa ganyan. So, hindi ko alam kung epekto ba to ng pagtulog ko lagi. Ito, ina-admit kasi ako, tulog lang ako talaga ng tulog. Kahit naman nung hindi pa ako na-admit, syempre buntis tayo, yung hormones natin, kain tulog lang tayo. Pero, ayun, ngayong nakapanganak na ako, hindi ko alam, parang mas lalong lumala yung paningin ko. Nagdodoble siya. And, yun, hindi siya pantay. Parang, there's something wrong in my eye. Ko alam kung epekto ba to ng pagiging cesarean ko or ng anesthesia or something. But, yeah, hindi ko alam. Hindi pa ako nakakabalik sa OB ko. Dapat nung Saturday, kaso sa Mary Johnson pa yun sa Tondo, so malayo. And sobrang ubos na yung budget namin na hawak. Dahil 2 beses akong na-admit. Siyempre, wala kaming binayaran sa hospital kasi empleyado ako doon. Tapos plus may PhilHealth pa ako. Kaya naubos yung pera namin kasi sa diaper ko, sa mga gamot ko na iniinom, sa mga maintenance kong gamot, yun, naubos doon. Tapos, syempre, yung asawa ko nagbabantay, syempre, kailangan niya rin ng mga essentials niya, at saka pagkain niya, bumibili din siya. So, yun. As in, zero income kami ngayon, kakabalik pa lang ng asawa ko sa work. Ako, naka-maternity leave, and wala pa si baby dito. So, parang sayang yung 105 days ko. So, pinapanalangin ko nga na sana 105 days, yung maternity leave natin, diba? Sana within 105 days, makauwi na si baby dito sa bahay. Kasi, para ma-nursing ko siya bago ako bumalik sa work. So, yes, babalik ako sa hospital. Tatapusin ko lang yung this year,
yung aking contract. Actually, wala naman kontrata. Pero tatapusin ko lang yung work ko doon. And then, I'm gonna be resigned. Kasi gusto ko nursing at alagaan si baby talaga. So, I'm going back here in Pampanga para dito na ako ulit magtrabaho. Ang hirap kasi noon, magpapa-breastfeed ako. Nasa Manila ako nag-work at si baby ay nandito sa Pampanga. And at the same time, wala akong mahahanap na permanenteng mag-aalaga kay baby habang wala ako. Meron mag-aalaga pero hindi naman kasi ako ganun ka-100 trust sa kanya. So, yun. Ano pa ba? So, yun. Yun lang yung pagbabago ko sa, ano, yung nakita ko. Tsaka makakalimutin ako. Nahawak ko pala, biglang magugulat ako, hindi ko namalayan. Nahawak ko pala yung isang bagay. Tapos magugulat na lang ako na hinahanap ko siya, pero hawak ko pala siya. Yun, may tendency na nangyayari sa akin yun. Tapos nagiging mas melodramatic ako ngayon. Na parang mas lalong lumayo yung anxiety and depression ko kesa nung nagbubuntis ako. So, mas more melodramatic ako today's. Hindi ko sinasabi sa asawa kasi gusto ko mag-focus siya sa work niya. Ayoko nang intindihin niya ako kasi tapos na yun. Inalagaan niya na ako sa hospital, okay na yun. Ayoko na siyang bigyan ng alalahanin pa. So, yun. I'm working out yung sarili ko kasi gusto ko So, ngayon, dahil since walang trabaho, wala rin mga ginagawa sa bahay, kain tulog. And then, langgas lang ng stitches ko. Ang ginagawa ko is nagpapampa ko every 2 hours, 3 hours, nagpapahinga ako. Nagpapampa ko, 8 session kailangan kong gawin sa isang araw para lumakas ang mag-boost yung milk ko. So, relactation ako guys kasi nung sa second baby ko, nung sa bunso ko, is nag-breastfeeding ako until 6 months sa kanya. Sobrang lakas ng milk ko noon. Ngayon, wala. Ang hirap mag-relactate. So, yun lang guys. Sa mga mami dyan na cesarean, higiging makakalimutin na rin ba kayo? Mas lalo ba kayo naging dramatic na nanay? Yung, alam nyo, yung walang dahilan, overthinker kayo, overthinker na nga kayo, mas overthinker ka pa ngayon, tapos umiiyak ka na lang bigla ng walang dahilan. Or bigla ka na lang umiiyak kasi meron kang naisip bigla. Ganon. Comment lang kayo mga momshi kasi hindi ko alam. Hindi ko alam kasi ang daming nagbago sa akin after ako masesaryan. So, yun lang guys. Comment lang po kayo kung ano yung mga nararamdaman nyo after kayo masesaryan. Good morning guys. It's 5:02 a.m. So, 5:02 in the morning. It's Tuesday, August 12. So, kakaalis lang ni Habi. Papasok. So, 5:02. So, he's kinda late. So, magmamanual pump na lang ulit muna ako. Yun. So, I think the flanges size is wrong. Yung flanges size nung Dr. Isla EB11. Wala naman mapagpipili ang flanges yun eh. Pero hindi ko alam kung may mabibiling flanges ng Dr. Isla EB11 sa mismo nilang shop sa TikTok. But, I'm gonna check it out later. But this one, ito yung flanges size neto. Hindi naman din yata din to papalitan. I think hindi siya mapapalitan yung flanges neto. And hindi ko alam kung anong tatak neto. Parang, it look like Dr. Isla din. Andun yung box kasi. But anyway, ito itsura niya. Manual hand pump. So, manual hand pump na lang muna ako guys. Kasi mas marami akong nakukuha dito kesa sa automatic or electric pump. Yung electric pump, malakas siya mag-suck. Pero, wala siyang nakukuha. Hindi siya madami kumuha. Konti lang yung lumalabas sa nipples ko. So, mas masakit. Mas mahapdi yung mga nipples ko after. Unlike dito, komportable yung nipples ko, tas ang dami pang nakukuha sa manual hand pump. So, magmamanual na lang muna ako, guys. Ayun yung panganay ko, guys. 5:38 na kasi. So, si Bunso, binigyan ko pa masahe. Mamasahe siya. Yan. Grade 4 na pala yung bunso kong lalaki. So, yan, nagpa-pump na rin pala ako. Ito yung nakuha ko sa right breast ko. Right boobs. Ganyan pa lang. So, yan. So, sabi ko, sumabay na siya sa kapitbahay, guys. Masakit sa akin na nakikita ko siyang namamasahe. Pero nasusundo naman siya ng asawa ko. So, tapos si Kuya Nathan kasi, 12 to 5 siya.
So, hatid sundo siya ng asawa ko. Break time ng asawa ko, umuwi siya dito para ihatid si Kuya Nathan tapos susunduin si Bunso. Pero naawa pa rin ako sa Bunso kasi tingnan mo, namamasahe siya mag-isa, wala akong magawa dahil nga may tahi ako. And then yung motor ko rin naman flat. Tapos, syempre, walang-wala rin kaming pera. As in, sobrang gipit na kami dahil nga na-hospital ako at na-CS ako, di ba? Pero okay na rin yun kasi at least wala na kaming problema sa pagbubuntis ko kasi nga nakaraos na kahit paano. Si baby nasa NICU naman, kailangan namin talaga ng ayusin yung birth certificate niya. Nagkataon kasi bumalik na sa trabaho ang asawa ko. So, ayusin na namin yung birth certificate niya. And then, pupunta na naman kami sa Jose Reyes. So, pupunta na naman kami sa ospital sa Manila para ayusin na yung birth certificate niya sa records para ma-apelyido na sa asawa ko. And then, after nun, magpapasa na rin ako ng maternity leave. Dapat noon pa. Kaso, di na asikaso. Ngayon ko palang aasikasuhin. Mahaba na namang explanation na ito sa HR. So, ayusin ko na yung maternity benefits. Syempre, dahil government at agency lang ang agency ko, nakalagay din naman doon sa instruction nila pag nagpasa ko ng maternity leave at katunayan yung mga medical files ko, sila po ang maglalakad ng aking maternity benefits, which is okay yun sa akin kasi napaka-hassle po sa akin na bumiyahe pa ngayon papuntang SSS at lakarin ko yung maternity benefits ko. So, yun. Pero tatanungin ko sa kanila at palilinaw ko po sa kanila yun sa HR. Kasi syempre dapat sila. Kasi binabawasan nila rin kami ng SSS kasi kung GSIS kami, wala na kaming SSS. So, yung SSS is voluntary or self-employed yung mangyayari sa SSS ko. Pero, binabawasan din po ng HR o ng hospital yung SSS ko. So, dapat lakarin din talaga nila yun. Kasi, alam ko, babayaran ako ng hospital ng buo, ng maternity benefits na buo, tapos, babayaran ng SSS yung company, which is kukunin ng SSS yung naipon kong hulog o contribution ko sa SSS at yun ang ipambabayad nila sa company kung saan ako nagtatrabaho. Yun ang pagkakaalam ko, yun ang pagkakaintindi ko, guys. So anyway, nagpahinga lang ako konti, pero magkukontinue ako dito sa aking right breast para kumuha ng milk. So guys, 12:32 na at kakain ako ng Yung principal. lunch. Ito ang lunch ko. Ano ba din? Yung uso ngayon sa TikTok. So, inuunti-unti ko siya. Sobrang anghang niya. Lasang samyang. So, kain na tayo. Okay, so tapos na ako sa second pump. Every time na magpapump ako, I feel aroused. I feel sleepy. I feel hungry. But since nakakain na kami before ako nag-pump, I feel so sleepy. So guys, matutulog muna ako and yun. Yun naman lagi kong gagawin dito. Kain, tulog, Diyos ko. Pero hindi na ako ganun katakaw. Kasi mas minimaintain ko ngayon kumain is once lang. Wala nang balikan. So anyway, I'm gonna take a nap and see you guys later. Anyway, naglolo ko yung wifi kasi nga lumakas yung hangin at ulan dito. And umalis si Habi kasi may laro sila with Team kalimutan ko. Team Custom. Yan. So, ayun lang. Kanina punta kami sa Angeles City Hall. Kumuha kami ng sedula. So, naka 700 plus kami. Depende yata yun sa annual gross income nyo. So, kasi ako nasa 24, si Habi nasa 28. So, the more na malaki yung annual gross income nyo, guys, is malaki din ang sisingil nyo. So, both sa amin around 300 plus. Kasi nag-search ako sa ChatGPT tsaka sa Google, around 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos yung sinasabi nilang babayaran.
Pero parang luma na yata yun. Ngayon, nasa 300 plus. Both kami. So, naka 700 plus po kami yung ginastos kanina. Kasi nga, pupunta kami sa hospital para ayusin sa records yung birth certificate ni baby. Para in case na pag nauwi na siya, at least may birth certificate na kami, wala na kami aayusin. And anyway, aayusin ko rin pala yung PhilHealth. Parang feeling ko, si baby is i-add as a beneficiary sa either PhilHealth ni Habi or PhilHealth ko. Kasi dalawa na yung beneficiaries kong sa PhilHealth, which is yung dalawang bagets. Yung dalawang kuya. And then, nanood. So, kumikirot ngayon yung aking tahi. Pero hindi naman siya bumuka. Guys, parang uncomfortable ako ngayon. Hindi ko alam. Parang may tingling sensations na parang tinutusok ka ng karayom ng konti. Bahagya lang, pero wala. So anyway, yun lang. Meron akong normal vaginal bleeding, pero paunti-unti lang. Kasi pag lumakas yan guys, meaning may tahina na bumuka sa loob. Ayun. So hindi ako komportable.